Bakit mahalaga ang tamang shampoo at panganib ng maling piliin? Maraming Pilipino ang bumibili ng shampoo based lamang sa presyo, advertising o dahil kilala ang brand. Ngunit sa likod ng makintab na bote at nakakaakit na amoy, may mga produkto talagang naglalaman ng mga sangkap na hindi magandang gamitin araw-araw. Sa mga cosmetics na binibenta sa Pilipinas, nalaman ng isang pag-aaral na ang ilang shampoo ay may preservatives tulad ng methyl isothiazolinone, methyl chloroisothiazolinone at formaldehyde-releasing agents na maaaring magdulot ng allergy, iritasyon sa anit o iba pang problema sa balat at buhok kung madalas gamitin. Sa global na research at mga consumer safety lists, maraming kilalang shampoo brands ang madalas na nasasama sa mga avoid lists dahil sa mataas na porsyento ng sulfates, parabens, silicones at iba pang potent irritants. Mga sangkap tulad ng SLS or SLES, sodium lauryl or laureth sulfate at parabens ay mapanganib dahil sa potensyal nilang mag-strip ng natural oils ng buhok, magdala ng dryness at iritasyon at posibleng magkaroon ng hormonal effects sa ilang kaso. Sa video na ito, bibigyan natin ng malinaw na paliwanag ang 7 shampoo brands na dapat iwasan at lantaran, pati na ang dahilan kung bakit maraming eksperto at consumer safety advocates ang hindi inirerekomenda ang mga ito. Tapos, magbibigay din tayo ng 2 shampoo brands na mas ligtas at talagang worth it gamitin, lalo na kung pinapahalagahan mo ang kalusugan ng iyong buhok at anit sa pangmatagalan. Handa ka na ba? Simulan natin ang listahan. Unang shampoo, Head & Shoulders, solusyon sa balakubak na may kapalit. Kilala ang Head & Shoulders bilang anti-dandruff shampoo, ngunit maraming dermatology articles at consumer reviews ang nagbababala sa pangmatagalang paggamit nito. Ang pangunahing aktibong sangkap ng karamihan sa Head & Shoulders variants, tulad ng Head & Shoulders Cool Menthol at Clean & Balanced, ay zinc pyrithione, isang anti-fungal agent na epektibo laban sa dandruff, ngunit hindi ideal gamitin araw-araw sa mahabang panahon. Ayon sa cosmetic research, ang zinc pyrithione ay maaaring magdulot ng dryness, scalp sensitivity at rebound dandruff kapag biglaang itinigil ang paggamit. Ibig sabihin, nasasanay ang anit sa chemical at kapag tumigil ka, mas lumalala ang balakubak kaysa dati. Bukod dito, naglalaman din ang produkto ng sulfates at synthetic fragrance na lalo pang nagpapalala ng iritasyon sa sensitibong anit. Maraming Pilipino ang nagsasabing gumagana sa umpisa, ngunit pagkatapos ng ilang buwan o taon, napapansin nila ang paglalagas ng buhok, nipis ng hair strands at pangangati. Ito ay hindi direktang sanhi ng isang sangkap lamang, kundi ng kombinasyon ng harsh detergents at medicated agents na hindi dapat pang long-term. Ang Head & Shoulders ay dapat ituring bilang treatment shampoo, hindi daily shampoo. Ngunit dahil sa marketing nito, maraming consumers ang gumagamit nito araw-araw, isang gawin na hindi sinusuportahan ng maraming hair specialists. Para sa pang-araw-araw na kalinisan ng buhok, mas mainam pa rin ang mild, sulfate-free formulations. Pangalawa, Sunsilk. Mabangong shampoo pero mataas ang risk sa anit. Ang Sunsilk ay isa sa pinakabinibiling shampoo brand sa Pilipinas dahil sa mura, bango at pangmasa na imahe. Ngunit ayon sa ingredient analysis ng maraming consumer safety at cosmetic research sites, maraming variants ng Sunsilk tulad ng Sunsilk Black, Sunsilk Green at Sunsilk Pink ang naglalaman ng sodium laureth sulfate, SLES, dimethicone at synthetic fragrance compounds. Ang mga sangkap na ito ay kilalang sanhi ng scalp irritation, dryness at long-term hair weakening, lalo na kapag ginagamit araw-araw. Ang SLES ay isang surfactant na epektibong naglilinis pero agresibo ito sa natural sebum ng anit. Kapag palaging natatanggal ang natural oils, ang anit ay nagiging sobrang tuyo o sobrang oily bilang reaksyon na posibleng humantong sa balakubak, pangangati at pagnipis ng buhok. Ang dimethicone naman ay isang silicone na nagbibigay ng instant lambot at kinang, ngunit nagdudulot din ito ng product build-up na bumabara sa hair shaft at scalp pores. Ayon sa dermatology-based cosmetic reviews, ang patuloy na exposure sa synthetic fragrance na hindi detalyado ang eksaktong chemical sa label ay maaring magdulot ng contact dermatitis, lalo na sa mga taong may sensitibong balat. Maraming Pilipino ang nakakaranas ng okay sa umpisa pero lumalala ang buhok sa katagalan at ito ang madalas na pattern sa shampoo na mataas sa sulfates at silicones. Hindi sinasabi na masama agad ang Sunsilk sa unang gamit,
Ngulit kung usapang pangmatagalang kalusugan ng buhok at anit, ito ay hindi kabilang sa mga inirekomenda ng hair care professionals para sa regular at pang-araw-araw na paggamit. Kung nanunood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, Pantene. Mababang presyo pero kakulangan sa natural base. Isa pa sa madalas pasok sa mga avoid lists ay Pantene, lalo na ang ilang classic variants na Pantene Pro-V Daily Moisture Renewal Shampoo at iba pa. Ayon sa mga cosmetic safety reviews, maraming Pantene products ang may sulfates, parabens at synthetics na maaaring mag-strip ng natural oils at mag-iwan ng scalp irritation kung paulit-ulit na gamitin. Ang parabens tulad ng methylparaben at propylparaben ay ginagamit upang pahabain ang shelf life ng produkto. Ngulit ilang studies ang nagsasabi na ito ay may potensyal na maging endocrine disruptors at maaring magdala ng hormone imbalance, lalo na kung mataas ang exposure sa pang-araw-araw na grooming products. Bagamat matagal ng brand ang Pantene at maraming consumer ang nasiyayan sa instant na sentimento ng malinis at glossy na buhok, ang pangmatagalang epekto lalo na sa kalusugan ng scalp at hair follicles ay kadalasang sinasaway ng mga hair care experts. Ang mabilis na pagkakaroon ng build-up, dryness at kahit pagbagsak ng hair volume ay ilan sa mga reklamo ng ilang gumagamit habang tumatagal ang paggamit. Kung ang pabor mo ay isang shampoo na pang daily use, mas mainam na tingnan ang label at iwasan ang mga produkto na may sulfates at parabens bilang pangunahing surfactants at preservatives, lalo na kung ang buhok mo ay dry, chemically treated o madaling ma-frizz. Pang-4, Tresemme, pangako ng salon, subalit puno ng masamang sangkap. Ang Tresemme ay isa sa mga pinakasikat na shampoo brands sa mga supermarket at drugstore. Ngunit sa mga listahan ng shampoo brands to avoid na nilabas ng mga consumer review sites at stylist blogs, madalas itong nasasama dahil sa mataas na nilalaman ng sulfates at silicones. Kasama pa ang preservatives tulad ng DMDM hydrantoin na kilala sa pagiging formaldehyde releaser. Ibig sabihin, maaring maglabas ng maliit na halaga ng formaldehyde sa contact ng tubig at anit. Ang sulfate sa Tresemme ay nagbibigay ng rich lather. Pero ito ay agresibong detergents na nagpapalbo ng natural na oils ng anit at buhok na maaring magdulot ng dryness, split ends at pangangati. Sa pangmatagalan, ang sobrang pag-alis ng natural oils ay nagreresulta sa madaling hair breakage at brittle hair shafts. Ang silicones naman ay nagbibigay ng instant shine, ngulit tumutulong din silang mag-build up ng residue sa hair shaft, kaya posibleng maging dull at mabigat ang buhok. Dahil dito, maraming hair professionals at consumer guides sa online ang nagbabala laban sa madalas na paggamit ng Tresemme shampoo, tulad ng Tresemme Moisture Rich o Tresemme Keratin Smooth, lalo na kung madalas gamitin araw-araw o kung ang iyong anit ay sensitibo. Kahit nakilala ito sa advertising bilang salon quality, hindi laging ligtas ang ganoong slogans kung hindi mo tinitingnan ang ingredient list at pangmatagalang epekto nito sa buhok. Ang pang-5, Clear, malakas sa linis, mahina sa hair health. Ang Clear shampoo na madalas ikinukumpara sa Head & Shoulders ay isa ring dandruff-focused brand na sikat sa Pilipinas. Gayunpaman, ang karamihan sa variants tulad ng Clear Men Cool Sport Menthol at Clear Anti-Dandruff Nourishing Care ay naglalaman ng SLES, menthol at fragrance allergens na maaaring makasama sa anit kapag palaging ginagamit. Ang menthol ay nagbibigay ng cooling effect na pakiramdam ng freshness, ngunit ayon sa dermatology research, maaari itong mag-trigger ng scalp sensitivity at micro-irritation, lalo na sa mga may manipis o tuyong anit. Ang paulit-ulit na iritasyon ay maaaring magresulta sa hair follicle stress na konektado sa mas mabilis na paglalagas ng buhok. Bukod dito, ang mataas na foaming agents ng Clear ay nagdudulot ng over-cleansing, isang kondisyon kung saan masyadong natatandal ang protective barrier ng anit. Kapag nasira ang barrier na ito, mas madaling kapitan ng fungal overgrowth at inflammation.
Ironically, ang mismong problemang sinusubukan nitong solusyonan. Maraming hair care experts ang nagsasabi na ang Clear ay pansamantalang solusyon, hindi pang matagalang sagot sa dandruff at scalp health. Kung patuloy itong ginagamit ng walang pahinga o alternation sa gentle shampoo, maaring mas lumala ang kondisyon ng buhok at anit sa kalaunan. Pang-anim, Palmolive Shampoo. Natural ang pangalan, pero hindi ang formula. Bagamat kilala ang Palmolive bilang isang brand na may natural at gentle na imahe, mahalagang tingnan ng mas malalim ang aktwal na laman ng bote. Ayon sa maraming ingredient breakdowns at dermatological reviews, karamihan sa shampoo variants ng Palmolive ay naglalaman pa rin ng sulfates tulad ng sodium lauryl sulfate o SLES, synthetic dyes at artificial fragrance allergens. Ang mga sangkap na ito ay karaniwang ginagamit para sa mas malakas na bula at amoy, ngunit may kapalit ito pagdating sa kalusugan ng anit at buhok. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa dermatology na ang sulfates ay maaaring magtanggal ng natural oils ng anit na nagre-resulta sa scalp dryness, pangangati at mas madaling pagnipis ng buhok kapag ginamit araw-araw. Para sa mga taong may eczema, seborrheic dermatitis o sensitibo balat, mas mataas ang posibilidad ng allergic reactions tulad ng pamumula, pangangati at balakubak. Ang synthetic fragrances naman ay kabilang sa mga top contact allergens ayon sa clinical skin research. Nakakalito para sa maraming consumers ang salitang Palmolive dahil inuugnay ito sa olive oil at natural care. Ngunit ayon sa mga eksperto sa cosmetic formulation, ang presensya ng natural extracts ay hindi automatikong nangangahulugang gentle ang buong formula, lalo na kung mababa lamang ang konsentrasyon nito kumpara sa harsh cleansing agents. Kung ang shampoo ay ginagamit araw-araw, lalo na ng mga bata, senior citizens o may sensitibong anit, mas mainam ang mga sulfate-free at fragrance-free alternatives na sinusuportahan ng dermatological testing. Sa huli, hindi sapat ang pangalan o branding. Ang tunay na sukatan ng kaligtasan ay nasa listahan ng ingredients at ebidensyang pang-agam. Pang-7, Rejoice. Instant lambot na may silicone build-up. Ang Rejoice ay matagal nang kilala sa Pilipinas bilang shampoo na nagbibigay ng agarang lambot at kinis sa buhok. Sa unang hugas pa lang, mapapansin ang smooth at madulas na pakiramdam. Ngunit ayon sa mga pag-aaral sa cosmetic formulation, ang epektong ito ay kadalasang dulot ng mataas na silicone content, partikular ang dimethicone at amodimethicone. Ang mga silicones na ito ay hindi natutunaw sa tubig at bumabalot lamang sa hair shaft, sa halip na tunay na magbigay ng nutrisyon sa loob ng hibla ng buhok. Batay sa dermatological at hair science research, ang patuloy na paggamit ng non-water-soluble silicones ay humahantong sa silicone build-up na nagbabara sa cuticle ng buhok. Dahil dito, hindi na makapasok ang moisture at nutrients kaya nagiging mapurol, bagsak at nawawala ang natural na volume ng buhok. Maraming gumagamit ang naglalarawan ng karanasan bilang malambot sa hawak pero parang walang buhay. Dagdag pa rito, naglalaman ang Rejoice ng sulfates at synthetic fragrances na, ayon sa clinical studies, ay maaaring magdulot ng iritasyon sa anit at pagkatuyo ng buhok kapag pangmatagalan ang gamit. Sa kombinasyon ng silicones at sulfates, napipilitang gumamit ng mas malalakas na panlinis ang buhok, na nagreresulta sa isang vicious cycle ng damage. Lalong delikado ito para sa mga babaeng may rebonded, colored o chemically treated hair, dahil mas mabilis itong nagiging brittle at prone sa breakage sa paglipas ng panahon. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang 2 shampoo brands na talagang worth it based sa research sa produkto, ingredient safety, at local availability sa Pilipinas, pati rin sa mga rekomendasyon mula sa mga eksperto at komunidad. Unang shampoo, Human Nature Shampoo, Pinoy brand na ligtas at plant-based. Ang Human Nature ay isang Filipino brand na kilala sa paggamit ng natural at mas banayad na sangkap na mas ligtas para sa buhok at anit kumpara sa maraming commercial shampoo sa masa. Maraming variants ang Human Nature na mataas ang porsyento ng natural at plant-derived ingredients, walang sulfates at silicones, dalawang sangkap na kadalasang nakakasira sa buhok kung ginagamit araw-araw. Halimbawa, Human Nature Strengthening Plus Shampoo.
Rosemary ay gawa sa 98.87% natural ingredients. May rosemary oil at aloe vera na nakakatulong sa pagpapatibay ng hair strands at pag-iwas sa breakage. Human Nature Salon Care Natural Shampoo ay sulfate-free at gentler sa color-treated hair, kaya mas naiingatan ang moisture at hair elasticity. Mayroon ding Human Nature Clarifying Shampoo na gentle sa anit at hindi parang nagsinigang sa buhok dahil banayad ang formula nito. Ang mga shampoo na ito ay paraben-free, cruelty-free, vegan at mas friendly sa mga may sensitibong anit o madaling mag-irita ang scalp, isang malaking advantage lalo na kung sobrang init at polusyon sa Pilipinas ang pinagdaanan ng buhok araw-arawan. Marami ring feedback mula sa local reviews at community forums na Human Nature Shampoo ay hindi gaanong nakakapag-dry out ng buhok at mas banayad kaysa sa mga commercial brand na puno ng harsh detergents at fragrance chemicals. Kung gusto mo ng shampoo na worth it pang daily use at pang matagalang kalusugan ng buhok mo, malaking plus ang Human Nature dahil sa mas ligtas, natural formulation. Pangalawa, Zenutrients Shampoo, sulfate-free at plant-infused cleansing. Ang Zenutrients ay isa pang Filipino brand na maraming positive feedback sa local beauty communities dahil sa gentleness at effectiveness ng kanilang sulfate-free formulas. Halimbawa ng kanilang produkto, Zenutrients Curls Avocado and Tea Tree Sulfate-Free Shampoo. Nilika para sa curl hair pero magandang option din para sa lahat ng hair types na ayaw ng agresibong surfactants. May tea tree oil at avocado oil na bantog sa natural nourishment at scalp calming effects kaysa generic shampoo detergents. Zenutrients Cocoa Honey Nourishing Shampoo. Mas nagbibigay moisture at gentle cleansing sa dry o sensitibong anit na hindi umaalis ng residue o masyadong nagfo-foam. Ang mga Zenutrients shampoo ay walang sulfates, parabens at karaniwang harsh chemicals kaya mas madali silang irekomenda ng scalp health experts para sa araw-araw na paggamit o pang-weekly regimen. Bukod pa rito, maraming Pilipino mismo ang nagre-rekomenda ng Zenutrients sa mga beauty forums at discussions bilang isang Filipino sulfate-free staple na mas gentle sa buhok kaysa mass market brands na puno ng SLS at SLES at synthetic fragrances. Kung ang priority mo ay scalp comfort, hydration at kulot o brittle hair care na hindi nabibititan ng build-up, Zenutrients ay isang worth it choice. Pangwakas na kaisipan. Hindi dahil sikat o mabango ang isang shampoo, ay ligtas na ito para sa iyong buhok at anit. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang madalas na paggamit ng produktong may sulfates, parabens at formaldehyde-releasing preservatives ay maaaring magdulot ng pagkatuyo ng anit, pagnipis ng buhok at pangmatagalang iritasyon lalo na sa mga may sensitibong balat. Ayon sa dermatological research, ang anit ay extension ng ating balat. Anumang kemikal na paulit-ulit na inilalagay dito ay maaaring makaapekto sa overall scalp health at hair growth cycle. Bilang mga Pilipino, mahalagang maging mas mapanuri. Huwag lang magpadala sa endorsements o magagandang patalastas. Ang tunay na proteksyon ay nagsisimula sa pagbabasa ng label at pag-unawa sa sangkap. Hanapin ang mas banayad na formulations, may natural oils at may clinical backing para sa scalp health. Tandaan din na ang buhok ay hindi lang pampaganda. Ito ay salamin ng ating kalusugan, nutrisyon at pang-araw-araw na pangangalaga. Sa huli, ang tamang pagpili ng produkto ay isang investment sa pangmatagalan. Ang malusog na anit at matibay na buhok ay nagdudulot ng ginhawa, kumpiyansa at mas magandang kalidad ng buhay. Piliin ang ligtas, hindi lang ang uso. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.